Mga kapatid, ang reklamo po ni Kuya Diosdado, sobra na raw po ang pagdaramot ng kapatid nilang sa ina na si Ate Jocelyn na inaangkin na nga daw po ang kanilang bahay, pati na po yung kanilang nanay. Kasama po natin ngayon si Aling Corazon. May sama ng loob po ba kayo kay Jocelyn? Wala po akong sama na loob. Mahal na mahal ko nga po yan eh. Oho. Dahil siya na po ang aking bunso. Opo. Lahat ng anak niya, kinukup ko, pinaaral ko. Siya lang itong nagsisilos sa mga kapatid. Pero siya ang pinakamamahal ko dahil siya lang ang aking bunso. Taka isa-isahang minahal ko rin sa pangalawang asawa ko. Kinausap niyo po ba si Jocelyn dahil nga ang sinasabi niya ayaw daw po niyang tumira doon ang kanyang kuya sa bahay po ninyo? Opo, kinausap ko. Ay ayaw nga ho siyang pumayag. Kaya ko po kinukumbinsi dahil mayroon po akong bahay nakapraso at saka lupa na 15 square meter na nakapangalan ho sa amin dalawa. Ngayon po, yung itaas na yon pinagawan ko po ng 3 kwarto. Opo. Ang gusto ko pong mangyari, dahil nakikita ko, napakalat-kalat ko ito. Kung kayong ina ay masa akin, hindi siguro niyo maatim ang konsensya niyo na ang anak ninyo wala natutulog sa tricycle lamang. Oho. Na wala man lang matulugan. Kaya ang hinihiling ko po sa kanya, yun man lang pong 1 kwarto, ipagkaloob na niya rito sa aking anak na kay Diosdado. Dahil ubod-ubod naman ho ng kamalasan ang inabot nitong anak kong ito. Kung alam niyo lamang po, nung siya'y nag-asawa, ang asawa niya po, ang anak niya po, 6. Iniwanan ho siya ng asawa. Narinig mo, sabi ng nanay mo, ikaw ang pinakamahal nga niya sa magkakapatid. Kasi ikaw nga ang bunso. Nararamdaman ko talaga, mahal din ako ng nanay ko. Pero sa mga kapatid ko, parang nararamdaman ko hindi nila ako mahal. Kasi bakit parang hindi nila ako tinutulungan? Bakit ganun sila? Rahil ang kinakatakot po talaga ni Joy ay wag naman ho sana, di ba? Alam naman ho natin na darating ang araw ng ating mga magulang po ay papanaw, hindi ho ba? Inaasahan din naman ho niya na kayo, mga kapatid niya, ang tutulong sa kanya na ayaw po rin niya na mangyari ulit yung nangyari noon na nagkasakit ang mga anak niya at pinabayaan niyo po siya. Hindi ho ba? Aling Blanquita. Eh kaya naman nagkasakit kasi yung anak niya dahil din po sa kapabayaan niya eh. Dahil nga puro ano nga lang Alam siya ko ba magkakasakit na gano'n yung kalalabas sa loob ng tiyan ko? Sinabi ko ba, anak, magkasakit ang paglabas sa loob ng tiyan ko? Sinabi ko ba yun? Kalokohan na lang yung sinasabi mo. Wala po kasi Matapos po nating marinig ang lahat ng sama ng loob ng magkakapatid na ito. Han, sino kaya ang isang buwan kami mas... nagiging sa ospital. Di ko alam kung mas pinapanigan o mas ano ba. Ako basta ang boto ko para kay nanay. Ako din. Ang boto ko para kay nanay. Ewan ko kayo ha. Part 2 ng boto, Hans. At I'm sure dinadalangin nyo rin na talagang ang pamilyang to ay maaayos natin ngayon mismong araw na to. O, ano ba muna ang boto nyo? Pula ba o puti? Go na, go! Okay, Chang. Ang nakikita ko ay kulay puti. Pero sa aking palagay ha, hindi ito ibig sabihin ay against sila kay Joy. Ang ibig sabihin ng ating mga sawsawer-sawsawera nga, sana maging isang buong pamilya na hindi hati. Mga kapatid, hindi nga po maunawaan ni Kuya Diosdado ang ginagawang pagdaramot at pag-angkin ni Jocelyn sa kanilang bahay, pati na rin po sa kanilang nanay. Para po, mas maipaliwanag sa ating mga bisita ang kanilang problemang personal, sila po ay makasama ng ating pong trio tagapayo. Huwag ang titip mo, pagka nabibigyan mo nanay mo, ilangin ng nanay mo, ha? Hindi na magkakasama kayo. Okay lang sa akin, pero gusto ko rin na sana magbago na rin po kuya ko. Hindi, pare-parehas kayong dapat magbago. Hindi lang Pares po kami babago. Pero gusto, kasi kinakatakot ko baka pagdating ng araw, wala nga nanay ko. Tapos siya na nga tira sa amin, baka pagdating ng araw, ako pa bayad ng tubig, ilaw. Hindi niyo na ako tulungan. Tulong-tulong yan eh. Kasama kang kapatid doon. Ano lang. Mahirap yung wala kang kasama pa rin doon. Nagtatanggol sa'yo.
Sa ating pong mga bisita, kayo po ay nakausap na ng masinsinan ng ating pong mga tagapayo. Pero meron pa rin po silang mensahe sa inyo. Simulan ko lamang kay Attorney Acosta. Joy, kanina sinabi ko na sa iyo ang batas na ang magkakapatid na iisang ina ay may pare-parehong karapatan sa ari-arian ng kanyang ina. Ito kapatid mo to na natutulog sa kalye. Walang uuwian. Ang kanyang hinihiling ay yung kabahagi rin naman niya at karapatan niya. Kaya bilang kapatid na may awa sa iyong kapwa at sa iyong kapatid, karampatan lamang na pagbigyan mo din ang hiling ng iyong ina. Ang iyong ina na bagamat buhay pa, siyang may buong karapatan sa tahanan na gustong tira ng iyong kapatid. Maraming pong salamat, Attorney Presida Rueda Acosta. Dr. Camille? Alam niyo, sa tao, napaka-natural na tayo ay natatakot sa mga bagay na hindi natin alam. Kung kaya't gumagawa tayo ng haka-haka at palagi nating sinasabi natin na ito ang akala ko. Pero kung ikaw ay marunong magtanong, marunong kang umintindi, maiintindihan mo kung ano ang pangangailangan ng mga kapatid mo, ng nanay mo, hindi nyo kailangan mag-away. Dahil unang-una, mas magkakaroon ng magandang komunikasyon sa bawat isa at unang-una talagang magkapamilya kayo. Hindi yung pwedeng sabihin nyo, yung nanay mo, yung nanay ko, hindi yung lola ko, ganun. Dahil palagi ang isipin nyo pagpamilya ay natin, kami, tayo. Yun lang. Maraming pong salamat, Dr. Camille Garcia. Reverend Sonny? Ang puso pong may wagas at tunay na pagmamahal ay wala pong puwang para pumasok doon sa pusong yon ang kasakiman, ganid, at yung maging makasarili. Para sa iyo, mahalaga ang material, ang bahay, kaysa iyong kapatid. Ngayon po ang diwa ng ating Pasko ay magkaisa. Magkaisa tayo, nagmamahalan. Alisin na po sa ating puso ang kasakiman, ganid, at pagiging makasarili. Sana naman, patuloy tayong magmahal bilang isang pamilya. Salamat po, Reverend Father Sonny Merida. Ate Joy, hangad namin na mas naging malinaw na sa iyo ang mga sinabi ng ating tagapayo. Pinaliwanag naman ni attorney kung sino talaga sa inyo ang may karapatan dun sa bahay na yon. Maari mo bang bigyan ng pagkakataon ng iyong kuya na magkasama kayo dun sa bahay na yon at magmahalan bilang isang pamilya? Okay lang sa akin na magkasama kami. Pero gusto ko pagdating na tulungan niya naman ako. May papangako mo naman yon, Kuya Dado, na magtutulungan kayo, hindi po ba? Opo, kaya ko po ipangako sa harap po ng nating lahat, ganun din po sa itaas. Nay, narinig po ninyo ang mga sinabi po ng anak ninyo. Papayagan na daw po ni Joy na tumira doon si Kuya Dado sa bahay. Maraming salamat naman po at pinakinggan ang mga payo ninyo. Salamat na salamat. Maraming salamat sa Panginoon. Maraming salamat po sa inyo. Sana po mangyayari ang mga payo nyo sa kanila para maginhawa man ang aking dibdib. Kasi may sakit ako, baka bumana, magsama-sama Opo. kami, andun sila lahat sa tabi ko. Sige po, Nay. Joy, marahil ito ng pagkakataon na yakapin mo na ang nanay mo at ang mga kapatid mo. Sige na, Joy.